Oscar, thank you sa pagdalo. Agad siyang kumapit sa braso ng binata at hinigpitan niya ang pumiksi ito. Huwag kang masyadong obvious na ayaw mo sa akin dahil hindi ko ituturo kung nasaan si Juliet kapag hindi ka naging mabait. Bulong pa niya sa binata. Napatiimbagang si Oscar at nanatiling madilim ang anyo. Lahat ng bisita ay nakatingin sa kanila. Humawak na rin sa kabila niyang braso ang ina at sa pilitan siyang dinala sa gitna ng buluwagan. Oh, siya na ba ang fiancé ni Cynthia? Ang bata pa't ang gwapo. Halatang professional na rin sa murang edad. Malakas na tura ng isa sa kapamilya ni Cynthia. Sa pagkakaalam ko ay nagtapos siya ng mas maaga sa pag-aaral at isa na ngayon general manager sa isang tanyag na kumpanya. Segunda ng isa pa. Yes, ang swerte ng anak mo, Mari. Kung siyang mapapangasawa ng iyong anak, ani ng isang ginang nasa ina ni Cynthia. Ang lapad ng ngiti sa labi ni Cynthia at taas noon nang ngumiti sa mga nag-uusap. Maging si Amanda ay sobrang tuwa at proud sa mga naririnig. Kinuha na niya ang opportunity na ito at hindi binigyan ng pagkakataon na makawalang anak kay Cynthia. Hello everyone, this is my son. Cynthia's a friend. May diin na puto ni Oscar sa iba pang sasabihin ng ina. Sinamaan ni Amanda ng tingin ng anak at pinahiya siya sa pamilya ni Cynthia. Ang alam ng mga ito ay formal niyang ipapakilala ngayon ng anak bilang fiancé ni Cynthia. Naikuyom ni Cynthia ang kaliwang kamay pero ngumiti pa rin siya upang hindi mapahiya ng gusto. Nagbulong-bulungan ng mga tsismosa niyang kaanak at ang mga magulang ay disappoint. Yes po, sa ngayon ay magkaibigan kami. Ang mga empleyado hindi na nagulat sa narinig. Naawa na lang ang tingin ipinukol kay Cynthia. Halata kasing umasa ito na mapikot si Oscar ngayong gabi sa tulong ng ina ng binata. Mariing naglapat ang mga labi ni Cynthia at hindi nagustuhan ng paraan ng tingin ng mga ka-office mate niya. Halos dumugo ng loob ng ibabang labi niya dahil kinagat niya yon. Inalis na ni Oscar ang kamay ng dalaga na nakakapit sa braso niya at bumulong. Nasaan si Juliet? Ngumisi si Cynthia sa binata. Kung hindi ka lang din napunta sa akin, hayaan kitang masaktan dahil sa kataksilan ng babaeng yan. Lalong dumilim ang anyo ni Oscar at maras na hinawakan sa braso si Cynthia. Nagulat ang mga naroon sa nakikitang galit sa mukha niya pero wala siyang pakialam. Anong ginawa mo sa kanya? Angil niya sa dalaga. Naiiyak na iwinaksi ni Cynthia ang kamay ng binatang nakahawak sa braso niya. Wala akong ginawa pero siya meron. Tinutulungan lamang kita ngayon na makitang tunay na kuli ng babaeng pinagpalit mo sa akin. Lahat ng bisita ay napatingin na kina Oscar at Cynthia at naguluhan sa nakikitang sagutan ng dalawa. Hinayaan na ni Amanda ang dalaga at ang masaktan ng anak upang matauhan sa kahibangan sa babaeng ayaw niya para rito. Galit na hinawakang muli ni Oscar sa braso si Cynthia at hindi ito pinakawalan. Anong ibig mo sabihin? Saan mo siya dinala? Bakit hindi mo itanong sa kapatid mo? Nanguyam na tugon niya sa binata at pilit binabawi ang brasong hawak ng binata. Pakiramdam ni Oscar ay umakyat sa ulo niyang dugo at malapit na magdilim ang paningin. Padaskol niyang binitawan ang kamay ng babae habang nagbabagang tingin ipinukol dito. Natakot si Cynthia sa nakikitang galit sa mga mata ng binata. Mabilis siyang kumapit sa ina nito upang hindi na siya muling mahawakan. Ang sakit na kasi ng braso niya at namumula yon dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Oscar. Gusto mo talaga silang makita? Then puntahan mo sa room 110. Walang salita at parang leon na susugod si Oscar sa teritoryo ng kalaban. Mabilis na tinahak ang malawak na hallway at hinanap ang silid na sinabi ni Cynthia. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya at sobrang nag-aalala sa asawa. Baka kung anong ginawa na ni Jeric dito. Nag-aalala siya na baka ginawa ditong nangyari sa kanya noon kaya naangkin niya ito. Nakangiting sinundan ni Cynthia ang binata at sumunod ang lahat. Gusto rin ng mga ito na makitang pasabog ni Cynthia. Napatigil sa paghakbang si Oscar nang nasa dapat na siya ng pintuan. Nakaawang ang pinto dahil may maliit na bagay na nakaharang sa sahig. Hahawakan na sana niya ang handle ng pinto ng maulinagan ng tinig ng isang babae. Daig pa niya ang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang halinghing nito. Palatandaang nasasarapan ng mga ito sa kung anong ginagawa. Sa tingin mo'y napilitan pa rin siya sa kanyang ginagawa? Natatawang tanong ni Cynthia kay Oscar. Naikuyom na ni Oscar ang mga kamay at parang hindi kayang buksan ng pinto upang tingnan ang nasa loob. Halos mapuno ang hallway dahil nagsunura ng mga bisita. Kapag binuksan niya ang pinto ay makikita ng mga itong asawa niya. Oo at nasasaktan siya pero hindi niya kayang mapahiya ito ng gusto. Hindi niya alam kung paano nangyari at kailan pang relasyon ng dalawa. Pero hindi niya matanggap. Saka nasaan si Ken? Paano ang kapatid niyang kasama ngayon ng asawa niya?
Alam niyang kapatid niya yon dahil nakilala niya ang boses ng magkasalita ito at nagmumura. Ang tanging naririnig naman niya mula sa asawa ay puro ungol lamang. Alam ni Cynthia na hindi nabubuksan ni Oscar ang pinto. Naiinis siya at kahit nahuli na nitong nagtataksil si Juliet, ay mukhang gusto pa ring protektahan laban sa kahihiyan. Tinabig niya ito at siya ang bumukas ng pinto. Sakalang parang natauhan si Oscar nang bumukas ang pinto at makitang pumasok si Cynthia. Nag-alala siya na baka kalad ka rin itong asawa niya palabas ng silid, kaya agad siyang sumunod dito. Napatingin si Juliet sa pinto ng maulinagan ng ingay. May gulo yata sa labas. Napangisi si Ken at nagmadaling bumaba ng kama. Ito ang engranding palabas kaya tayo na't manood. Sabik na sumunod si Juliet sa pinsan at kumapit sa baraso nito. Dahan-dahan itong binuksan ng pinto at nanatili siya sa likuran ng pinsan. Halos wala siyang makita kung hindi katawan ng mga taong nakikiosyoso sa mga nangyayari. Mabilis na sinenyasan ni Ken ang tauhan na hawiin ng mga tao upang makadaan sila. Hindi kasi sila napapansin ng mga ito at ang atensyon ay nasa nakabukas na pinto ng kabilang silid. Nakangising binuksan ni Cynthia ang ilaw upang malinaw na makita ang dalawa na nasa itaas ng kama at nagkapatong pa. Ay! Gulat na dumapa si Rosa sa katawan ng kanig nang biglang bumukas ang ilaw. Dahil nasa gitna ng kasarapan ay hindi nila napansing may ibang tao nakapasok sa silid. Napamura si Jeric at nagulat din sa nangyari kahit na inaasahan niya na yon. Hindi niya nakikitang mukha ng kaniig kahit na bumaha ang liwanag sa paligid dahil natabunan ng bukang mukha at nakasubsob na ngayon ang ulo sa dibdib niya. Naistatwa na si Oscar sa kinatayuan nang makitang nasa itaas pa ng kapatid ng babaeng kaniig nito. Mabilis nang hinubad ang coat at tangkang itatabon sa likod ng babae, ngunit pinigilan siya ni Cynthia. Lantaran ka na niyang pinagtaksilan pero gusto mo pa rin siyang protektahan? Hindi makapaniwalang tanong ni Cynthia sa binata. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rosa nang makilalang boses ni Cynthia. Bigla siyang nalito. Bakit sa silid nila ni Ken pumasok ang mga to? Nakakahiya, walang saplot at kasalukuyang gumagawa ng milagro. Ikalawa na nilang round ito at napasarap ng gusto sa kanyang binata. Oscar, ganyang klaseng babae bang pinagmamalaki mo sa amin? Galit na turo ni Amanda sa babaeng hindi na nakakilos at nanatiling nakadapa sa katawan ng kaniig. Muling napatitig si Oscar sa hubad na likod ng babae. Mabuti na lang at naitaas ng kapatid ang kumot hanggang bewang. Kaya hindi na nakikitang private part ng babae. Nabawasan ng takot at galit na nadarama niya nang malinaw na makitang likod ng babae. Hindi ganyan ang asawa ko. Malamig niyang tugon sa ina. Awang ang bibig at hindi makapaniwalang napatitig din si Cynthia sa binata. Sa kabila ng lantarang nakikita hindi pa rin ito nagagalit kay Juliet. Parang gusto nang maiyak ni Rosa na marinig ang iba pang sinasabi ng audience. May mali sa nangyayari at gusto na lang niyang gumuo ang building upang maibaon ang kahihiyang kinakaharap. Tumawa si Jeric at walang ingat na pinaalis sa itaas niya si Juliet para itong kuting na hindi magawang iangat ang muka at tinakpan ng ulo ng unan habang nakadapa. Brother, sorry pero inakit niya lang ako. Nang makumpirma ni Rosa ang hinalay na ihilig niyang sana'y panaginip lang ang lahat. Ngunit karma na yata ito sa kanya. Wala namang masama at pareho silang single ng kaniig niya. Pero ang kahihiyan at maraming nakakita ay hindi niya kayang tanggapin. Nagtatakang napatingin si Cynthia kay Oscar at kalmado lang itong nakatingin sa kapatid nito. Hindi na rin ito galit tulad kanina. Nakita mo naman, siya ang driver at masasabi ko ang galing niyang kumambyo at magpaligaya ng lalaki. Nang iinsultong ngiting nakapaskil sa labi ni Jeric habang nakipaglaban ng titig sa kapatid. Sa bukana ng pinto, napataas ang dalawang kilay ni Ken habang pinag-aaralan ng kilos ni Oscar. Mukhang alam na nitong hindi si Juliet ang babaeng naabutang nakipagtalik. Kung ganoon, nakita na nitong katawan ng pinsan niya. Sa isipin niyo na siya ang nakaramdam ng galit. Mabuti na lang at nasa likod pa rin niya ang pinsan at hindi sila makasingit ng sabay sa pinto at ang daming nakiosyoso. Nanulak na si Juliet upang makadaan at makitang nangyayari sa loob. Parang naulinagan niya kasi ang boses ng asawa niya. So, magkasabot kayong dalawa upang sirain ang pagkatao ng babaeng mahal ko? Patanong ngunit sigurado si Oscar sa naisip. Naghihimagsik sa galit ang kalooban ni Cynthia dahil kinakampihan pa rin ng binata si Juliet. Galit na lumapit siya sa kama at pahaklit na hinilang unan na nakatabing sa ulo ng babae. Napaiyak na si Rosa at mabilis na kinapitan ng kumot na tumatabing sa hubad niyang katawan. Bago pa mahila ng dalawa ang kumot upang ipahiya siya ay napasigaw na siya. Cynthia, wag! Natigilan si Cynthia nang marinig ang tinig ng babae. Napatingin siya kay Jeric. Biglang nabura din ang nakakalokong ngiti sa labi nito at napatingin sa babaeng ayaw pa rin ipakitang muka.
Marahas na napalingon siya. Tama namang sinampal ni Amanda ang anak nito. Huwag kang tanga. Dahil sa malanding babaeng yan. Galit na duro ni Amanda sa anak matapos masampal ito upang magising sa katotohanan. Napamulagat si Juliet at ganun tagpong bumungad sa kanya. Sa kagustuhang makapasok ng tuluyan sa loob ay gumamit na siya ng puwersa upang makaalis mula sa pagkakaipit sa katawan ng dalawang taong nasa bukana ng pinto. Nagawa naman niyang makalampas ngunit na out of balance siya kaya para siyang palaka na nakadapa na ngayon sa sahig. Karma na rin yata ito sa kanya at nanood siya ng live na romansahan nila Ross at Jerry kanina. Lalong nanlaki ang mga mata ni Cynthia nang makitang babaeng bagong pasok at natumba. Pakiramdam niya ay gumuhang mundo niya nang pagtingin sa iba pang nakatayo sa nakabukas na pinto ay naroon si Ken. Shit! Nagmamadaling nilapitan ni Oscar ang asawa nang makita to. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Napalabi si Juliet nang pagalitan siya ng asawa sa halip na maawa sa kanya. Pero nang makita niya sobrang worried to, habang tinitingnan ng mukha niya at braso ay nabawasan ng tampo siyang nararamdaman. Parang nakakita ng multo si Jeric nang makita si Juliet at yakap na ng kapatid niya. Napatingin siya sa babaeng katabi at gusto niya itong sipain palayo sa kanya kahit hindi pa ito nakikilala. Si Amanda ay parang naistatwa na sa kinatayuan habang palipat-lipat ang tingin sa babaeng yakap ng anak at sa babaeng nasa kama. Nagtatanong ang tingin ipinukol niya kay Cynthia. Ngunit mukhang shock din ito. Inis na tumalikod siya at palpak ang ginawang setup laban kay Juliet. Pumalakpak si Ken upang tawagin ang tauhan na naghihintay lang din ng kanyang gawsinan. Alright, tapos ng magandang palabas kaya maaari na kayong bumalik sa bulwagan at ang sikip na dito. Pagtataboy niya sa mga bisitang nanonood ng live na palabas. Napatingin si Oscar sa nagsasalita. Ngayon niya lang ito napansin at mukhang may alam sa mga nangyari. Nang magsalubong ang tingin nila ni Ken ay nakipagsukatan ito ng tingin sa kanya. Parehong mababasa sa mga tingin nila na hindi pa sila tapos sa isa't isa. Nangangati na rin ang kamay niyang bangasan ang mukha nito. Nanghihinang napaupo si Cynthia sa kama at parang wala na siyang mukhang maihaharap sa taong nakasaksi sa lahat. Tsak na pinagtatawanan na siya at nagmukhang desperada dahil gustong sirain ang pagkatao ni Juliet at hindi siya nagtagumpay. Mabilis na nagsuot ng saplo at pang ibaba si Jeric mula sa ilalim ng kumot. Nakasara na ang pinto at naiwan na lang doon ay mga taong involved. Inis na tinignan niya ang babaeng nakaniig. Hindi naman siya lugi sa itsura nito at performance. Nainis lang siya at ibang taong inaasahang maangkin sana. Pagkabalot ni Rosa sa katawan gamit ang roba na ibinigay sa kanya ng ina ni Oscar, ay nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Kip-kip sa dibdib ang damit na hinubad kanina. Halos hindi na makahinga si Juliet dahil sa higpit ng yakap sa kanya ni Oscar. Itinago pa nitong mukha niya sa matigas nitong dibdib sa takot na makita niya ang kahubdan ni Jeric. Kung alam lang nitong napanood niya ng live, baka pabenditahin siya nito sa simbahan. Grabing protective na animoy virgin pa siya. Tama ng yakap at baka magkapalit na kayo ng amoy. Hinawakan ni Ken sa balikat ang pinsan upang ilayo kay Oscar. Mabilis na tinabing ni Oscar ang braso ng lalaki at tangkang susuntukin nito, ngunit nagmakaawang dalaga. Please, wag. Wala siyang kasalanan at tinulungan ako upang hindi magtagumpay sina Cynthia sa masama nilang balak sa akin. Pakiusap niya sa asawa habang mahigpit na hawak ang kamay nitong nakakuyong. Nanilisik ang mga mata ni Cynthia dahil sa galit ng marinig ang sinabi ni Juliet. Hayop ka, ang akala ko'y kakampi kita upang maagaw mo si Juliet mula kay Oscar. Sumbat niya kay Jerry. Umangat ang isang sulok ng labi ni Ken at pansamantalang sinantabi na munang gustong gawin kay Oscar. Dahan-dahan siya humakbang palapit kay Cynthia at ngumiti pero matalim kung maningin. Hindi inintindi ni Oscar ang ginagawa ni Ken at sinuri muling mukha at katawan ng nobya. Namula ang bandang chin nito dahil sa pagkadapa nito kanina. Natakot si Cynthia sa paraan ng tingin sa kanya ni Ken. Napaurong siya ng upo hanggang sa maramdaman niyang headboard ng naturang kama. Anong gagawin mo sa akin? Hindi na sinagot ni Ken ang babae. Pasakal niyang hinawakan to sa leeg. Wish! Ang akala mo ba ay katulad mo kung mag-isip? Hindi ako katulad mong tanga na nagtiwala agad sa taong hindi naman lubusang tanga. Ken, tama na't baka madumihan pang kamay mo. Sita ni Juliet sa pinsan at ginamit na niya ang tonong nakakatandang pinsan dito. Nangunot ang noon ni Oscar at napasunod ang asawa niya si Ken. Sa tingin niya kasi kanina ay mukhang sinaniban na ng demonyo ang lalaki. Wala rin siyang balak awatin ito kahit nakikiusap ang ina na tulungan si Cynthia. Binitawan niya ang leeg ni Cynthia pero mahigpit namang hinawakan ito sa buhok at pinatingala. Pakiramdam ni Cynthia ay nasasakal pa rin siya at nangangapal din ang anit niya sa ulo dahil sa pagsambunot sa kanya ni Ken. Bitch,
Tandaan mo itong basurang pamilya ni Juliet na sinasabi mo ay siyang magpapakain sa'yo na nabubulok na pagkain. Bulong ni Ken sa babae habang nagbaba ang mga mata. Dahil sa galit, dumoble ang panlalaki ng mga mata ni Cynthia at halos lumuwa na yon dahil sa takot. Paano? Hindi niya maituloy ang nais itanong kung paano naging kapamilya to ni Juliet. Kung totoo ang sinabi nito, lalo siyang natakot ng mapatitig sa nakasabit sa coat ng binata dahil halos tuklawin na siya noon sa sobrang lapit sa mukha niya. Bitawan mo siya! Galit na sinugod ni Jeric si Ken. Dito niya ibinunto ng pagkapahiya dahil kasabwat ni Juliet. Ngunit bago pa makalapit ang kamaon niya sa likod nito ay nasipa siya nito. Napasigaw si Amanda dahil sa takot ng tumalsik si Jeric sa sahig. Gusto niyang tulungan si Cynthia ngunit natatakot siya sa nakikitang galit sa mga mata na lalaking may hawak dito. Bumaling siya sa anak at inutusan to. Oscar, tulungan mo si Cynthia at baka mapatay ng lalaking yan. No. Halos sigapos na ni Juliet ang asawa sa kanyang yakap upang hindi makalapit kay Ken. Alam niyang walang sasantuhin si Ken sa pagkakataong ito dahil galit. Pinakaayaw nito ay kinakanti alinman sa kanilang mga babaeng pinsan nito. Kaya nga inihiwalay sa kanila ito noon at sa ibang bansa pinaaral dahil mabuli lang sila ni Arya noon ay binubugbog ni Ken ang salarin. Ramdam ni Oscar na sobrang natatakot ang asawa para sa kaligtasan niya kaya hindi niya ito iniwan. Hindi siya natatakot kay Ken at kaya niyang tapatan ng tapang at lakas nito. Pero hanga siya sa galit ito pinapakita sa taong may atraso sa asawa niya. Hindi siya naaawa sa kapatid. Deserve nitong mabugbog dahil sa kagaguhan nito. Nanginig sa takot si Rosa na makitang nangyayari sa loob ng silid. Parang gusto na lang niyang bumalik sa loob ng banyo at magtago doon. Sumiksik siya sa kantuhan na nakasarang pinto habang nanginginig ang mga tuhod. Tutulungan mong gagong to? Tanong ni Ken kay Oscar habang tinuturo si Jeric. Alam mo bang ang plano nila ng hayop na babaeng yan ay paiinumin ng ecstasy si Juliet at ipaparape sa kapatid mo? Dumilim ang anyo ni Oscar at nalilisik ang tingin kay Jeric. Inilang hakbang niya lang ito at inundayan sa muka. Hindi na kontento at sinuntok niya rin ito sa sikmura. You son of a witch! Papatayin kitang gago ka upang hindi mo na magalaw si Juliet. Hindi na nagawang manlaban ni Jeric sa kapatid. Halos hindi na niya maimulat ang mga mata at tinamaan niya ng suntok ni Oscar. Tama na! Histerika ni Amanda at natakot na baka makapatay ang anak. Hintakutang nayakap ni Cynthia ang unan. Parehong nakakatakot ang dalawang lalaking nagtatanggol kay Juliet. Hindi niya akalaing ganun kaswerteng babae sa lalaki. Hindi pa rin siya makapaniwalang kaanak ni Juliet si Ken. Nagmamadaling nilapitan ni Juliet ang asawa upang awatin ito ngunit pinigilan siya ni Ken. Hayaan mo siya naturuan ng leksyon ng gago niyang kapatid. Ani ni Ken at halos yakapin na ang pinsan upang pigilan sa nais na gawin. Biglang natigilan si Oscar nang marinig ang boses ng asawa. Paglingon niya ay muling uminit ang ulo niya at yakap na ito ni Ken. Binitawan niyang kapatid at si Ken na naman ang nilapitan. Bitawan mo siya. Galit na nakipagsukatan ng tingin si Ken sa lalaki. Hindi ligtas si Juliet kapag patuloy siyang makipagmabutihan sa'yo. Kung ano man ang nangyari ngayon ay siguraduhin kong hindi na mauulit kaya ipaubaya mo na siya sa akin. Sandaling natigilan si Ken at naging mahinahon na ang boses ni Oscar. May kasama na ring pakiusap para lang ibigay niya rito si Juliet ng kusa. Ayaw nang dagdagan ang takot at sama ng loob ng asawa kaya nagpakumbaba na siya kay Ken. Kahit siya ang may karapatan kay Juliet at ayaw niya sa pilitang bawiin ditong asawa. Isa pa ay malaki ang naitulong nito ngayon sa asawa niya. Kung hindi dahil dito ay baka nagtagumpay sa masamang balak ang mga salarin. Paano mo masasabing hindi na mauulit gayong ina mismo ay kasabot ng tatlong yan? Galit na turo ni Ken sa ginang. Kabadong napaulo ng hakbang si Amanda nang sa kanya na nabaling ang tingin ng anak at ng lalaking nagtuturo sa kanya. Umiling siya sa anak. Gusto niyang itanggi ang paratang sa kanya ngunit hindi maibuka ang bibig. Lahat ay kaya kong gawin para kay Juliet at handa akong itakwil siya bilang ina ko upang hindi na maulit to. Marubdob na tugon ni Oscar kay Ken. Tigagal si Amanda at nasaktan sa narinig. Alam niyang kayang gawin yun ng anak pero ang sabihin niya sa harap ng ibang tao ay hindi niya kayang tanggapin. Umangat ang isang sulok ng labi ni Ken at matamang pinagmasdan si Oscar. Inaarok niya ang damdamin nito kung nagsasabi ng totoo. Pagtingin niya sa pinsan ay naluluha itong nakatitig kay Oscar.